Hebrew chapter 2, verse 14 to 18. Sabi niya dito sa Hebrew chapter 2, verse 14 to 18, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay mga anak ni Abraham. Kaya kinakailangan matulad siya sa kanyang mga anak kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-alay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Amen. Amen po ba? Amen. So, base po sa binasa po natin sa Hebrew chapter 2, verse 14 to 18, yung title po natin, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Amen? Amen. So, kung tatanungin ko po kayong lahat patungkol po sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. So, kung tatanungin ko kayo, sa palagay ko naman lahat kayo is alam na ang kwento kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo sa mundong ito. Sigurado sasabihin ng iba sa inyo, siyempre, kilala namin si Kristo. Yung bagay na yan is gas-gas na, kabisado na namin yung kwento ng ating Panginoon. Kaya, kaya namin ipaliwanag kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesus. Alam ko naman na kilala na ninyo ang ating Panginoon. At alam ko rin na kilala ninyo yung kanyang mga ginawa. So, yung tanong ko sa inyo ngayon, alam ko na alam nyo yung pagka-Diyos niya at alam nyo yung mga ginawa niya. So, yung pinakatanong ko sa inyo ngayon, ngayong kilala na ninyo ang ating Panginoong Jesucristo, ngayong alam na ninyo yung mga bagay na ginawa niya kung bakit naparito ang Panginoon, ito ang pinakamahalagang tanong. Ngayong kilala na ninyo ang ating Panginoon, minamahal mo na ba siya ngayon? Yung word na minamahal mo na ba? Kasi sinasabi natin na kilala na natin ang Panginoon. So ngayong nakilala mo na ang Panginoon, minamahal mo na ba siya? Amen. Kasi may word na kilala lang natin. Kumbaga sa tao, kapag pinakilala mo yung kaibigan, hindi mo naman agad mararamdaman, mahal mo na siya. Kapag pinakilala mo yung ibang tao sa kapwa mo, hindi mo agad mararamdaman yung pag-ibig. Pero sa Diyos, once na nakilala mo ng Panginoon, ngayong kilala mo na siya at na-realize mo na kung anong dahilan ng pagparito ng Panginoon. Ang tanong, mahal mo na ba ang Panginoon ngayon? Or still, kilala mo lang ang ating Diyos? Kilala mo lang ang Panginoon? Madali nating sabihin kasi na, yes, gas-gas na yan. Kilala ko si Jesus na ipako sa krus, namatay, nag-alay ng buhay para sa aking mga kasalanan. Pero hindi yun. Lahat is pwede nating masabi. Pero ang bawat isa, may orihinal na hindi pwedeng matulad sa iba, yung pag-ibig. Iba-iba tayo ng pagmamahal, iba-iba tayo ng level ng pagmamahal. At iba-iba tayo ng pananaw kung paano natin ipinaparamdam yung pag-ibig. Pero sa harapan ng Diyos, ngayong kilala mo na ang ating Diyos, minamahal mo na ba ang Diyos na sinasamba mo ngayon? Lahat tayo sumasamba at nananampalataya sa Panginoong Yesus. Lahat tayo may alam sa salita ng Diyos. Pero hindi lahat is iniibig nila ng totoo. Gaya ng sinasabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kahanuluan, ng buong lakas. Buong-buo mong ibibigay ang pag-ibig na yan. Pero naibibigay ba natin yung buong pag-ibig na inaasahan sa atin ng Diyos? Kasi sigurado sasabihin pa rin natin, oo naman, mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang Panginoong Hesus. Alam ko yung mga ginawa niya, siyempre.
Pero sa title pa lang, kapatid, sa title pa lang, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Ibig sabihin, yung pagka-Diyos niya, buong-buo na ibinigay sa atin ng Diyos. Ibinigay niya yung buong-buo niyang anak sa atin. Hindi lang niya ito ibinigay, kundi maging yung dugo't buhay niya is ibinigay niya para sa atin. Upang patunayan lamang sa atin na talagang mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Pero tayo, madali natin sabihin, iniibig ko ang Diyos. Mahal ko ang Panginoong Jesucristo. Pero pagdating sa puso, kung sasaliksikin natin yung puso natin, ano bang salita na masasabi mo na talagang mahal mo ang Panginoon? Paano mo masasabing mahal mo ang Panginoon? Kasi may kanya-kanya tayong standard. Sa harapan ng Panginoon, ipinapakita natin yung pag-ibig natin. Pero minsan, hindi natin alam yung word na pag-ibig. Ang alam lang natin is word na Christian tayo. Ang alam lang natin yung word na nagsisimba tayo. Alam lang natin yung word na nagbabasa tayo ng Bible. Pero yung express natin ng tama yung pag-ibig natin, hindi natin alam. Kasi ang Diyos alam niya. Kaya nga sabi niya, dahil ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila na may laman at may dugo. Ginawa niya iyon, ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sabi niya, dahil nga yung tao na tinutukoy, kaya nga si Kristo ay nagkatawang tao. Ibinigay niya yung bagay na kailangan ng tao. Pero tayo, sabi ng Diyos, sabi nga rin ng Panginoong Hesus ibigay mo kay Emperador ang para kay Emperador. Ibigay mo ang sa Diyos ang para sa Diyos. Pero ibinibigay pa po natin yung para sa Diyos. Yung pag-ibig mo para sa Diyos, ibinibigay mo ba? Naghahangad tayo ng pag-ibig sa Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang pag-ibig na yan. Higit pa dun, kaya niyang ibigay. Kahit ang kanyang bugtong na anak ay ibinigay niya. Buong-buo niyang ibinigay. Pero tayo, maibibigay ba natin ang buong-buo yung pag-ibig na yan? Oo, nakikinig tayo ng preaching. Buo na ba yung pag-ibig? Pag-ibig na ba may tuturing na mahal mo ang Panginoon ngayon nagsimba ka? Ano ba ang ganap na pag-ibig? Yung naunawaan mo na mahal ka ng Panginoon. Once na nauunawaan mo mahal ka ng Panginoon, doon mo marirealize yung ganap na pag-ibig. Kasi hanggat hindi mo naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, hindi mo pa nararamdaman at hindi ka pa nakakaramdam ng pag-ibig. Hanggat hindi mo naunawaan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo, hindi mo mararamdaman yung pag-ibig. Pero once na naramdaman mo, naunawaan mo ng pag-ibig, ibig sabihin, masasabi mo, mahal pala ako ng Panginoon. Amen. Pero kung hindi mo nararamdaman yung pag-ibig na yun mula sa Diyos, hindi ko sinasabing hindi ka mahal ng Diyos. Kundi mahal ka ng Diyos bago ka pa likhain. Mahal ka ng Diyos bago ka pa isinilang sa mundong ito. Pero ang tanong, nung kinilala mo, tinanggap si Kristo, andun ba yung salitang naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos? O nakilala mo lang ang Panginoon dahil sa iyong mga kaibigan? O nakilala mo lang ang Panginoon dahil nagkaroon ng event o anniversary na invite ka? O nakilala mo lang ang Panginoon dahil may kailangan ka? Dapat matagpuan mo yung tunay na pag-ibig. Pag-ibig mula sa Panginoon. Dahil yung pag-ibig na yan na sinasabi ng Biblia, ang pag-ibig walang makakapaghiwalay sa Panginoon. Amen. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Kasi nga, once na naramdaman mo yung pag-ibig na yan, hahanapin at hahanapin mo. At ang Diyos, once na pumasok ka sa pag-ibig ng Diyos, wala na daw makakapaghiwalay sa iyo. Pero dahil nga hindi pa natin ganap na nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos, at hindi pa rin natin ganap na ina-accept yung pag-ibig ng Diyos,
magpahanggang ngayon, hindi natin nararamdaman at nauunawaan kung bakit minamahal tayo ng Diyos. Alam lang natin na si Kristo na ipako sa krus. Alam lang natin yan. Pero hawakan ninyo ang puso ninyo. Mahal mo ba ang Diyos? Sa kabila ng ginawa sa atin na sacrifice ni Jesus Christ. Sa bawat paggawa mo ng kasalanan, naiisip mo ba yung ginawa ng sacrifice ni Jesus? Sa bawat paggawa mo ng kasalanan, nakikita mo ba, nai-imagine mo ba yung bawat pakong ipinapako sa kamay ng ating Panginoon, maging sa mga paan niya? Hindi natin nararamdaman yun dahil si Jesus Christ lang nakaranas nun. Pero kung ina-accept natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, tayo mismo masasaktan. Kahit na iniisip lang natin, ini-imagine lang natin, magkakaroon tayo ng damdamin na masasaktan ka. Kasi nga, andun na yung pag-ibig mo. Pero hanggat wala kang pag-ibig, hindi mo masasabing mahal mo ang Panginoon. Hanggat hindi mo ina-accept ang Panginoon ng buong puso, hindi mo mararamdaman yung pag-ibig na yun. Kahit alam mo ang salita ng Diyos. Kahit kabisado mo pa ang buong Biblia, kung wala sa iyong pag-ibig ng Diyos, hindi mo mararamdaman yun. So tayo mga kapatid, ginawa ng Diyos na ibinigay niya yung sacrifice, yung kanyang buktong na anak. Sa title pa lang, ang laki na ng favor na natanggap natin. Yung sacrifice ng kanyang buktong na anak para sa atin, para tayo'y mapabilang muli sa Diyos. Ginawa ng Diyos na yung bagay na kung saan hindi kayang gawin ng tao, yung magpatawad sa kasalanan. Pinatawad tayo sa pamagitan ng kanyang buktong na anak. Nag-alay siya ng buhay, namatay siya doon sa krus. Yung dugo na dumanak sa kanya, yun yung naglinis sa ating mga kasalanan. Tayo ngayon, ganun kalaki yung favor na natanggap natin sa ating Diyos. Ganun kalaki yung pag-ibig na mula sa Diyos. Hindi natin hiniling na ibigay ng Diyos sa atin yan. Pero ginawa ng Diyos dahil alam niya yun yung tama. Alam ng Diyos na kailangan ng tao. Kailangan ng tao na mapatawad sila sa kanilang kasalanan. Kaya nga sabi niya, di ba, dahil sa ang mga anak na tinutukoy, ibig sabihin tayo yun. Makasalanan pa tayo, tinuring na tayo ng Diyos na mga anak. Hindi pa naghahandog ng buhay si Kristo. Ando na yung word na dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya. So, nagpaplano pa lang ang Diyos. Ando na yung sa puso niya, mga anak ko to. Hindi ko lang sila nilikha mula sa lupa, kundi itinuring ko silang tunay na mga anak. Kaya nga sabi niya, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at may dugo. So, kailangan ng mga anak niya, dahil tao ang mga anak niya, nagkatawang tao si Kristo. Ginawa niya yun para ipakita yung malaking pag-ibig niya para sa atin. Pero tayo, gaano kalaki yung pag-ibig mo sa Diyos? Alam mo lang na mahal mo ang Panginoon. Pero kung susukatin at titimbangin tayo, malalaman kung gaano kalaki yung pag-ibig natin sa Diyos. Kung paano tayo namumuhay sa salita ng Diyos, ganon din yung pag-ibig natin sa Kanya. Kung paano yung attitude natin sa harapan ng Diyos, ganon din ang pag-ibig natin. Na ipapakita natin yung pag-ibig natin kung paano tayo kumikilos sa harapan ng Diyos, kung paano tayo nagre-react, kung paano tayo manalita, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo mag-desisyon. Lahat ng yan is dapat buong buo sa Panginoon. Kaya nga sige, first God muna. Amen. Nandito kayo ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung isipan ninyo, yung puso ninyo, nandito kaya sa service. Mga kapatid, kung mahal ninyo ang Panginoon, pakinggan nyo muna ang sasabihin ng Panginoon Amen. para sa atin. Dahil sabi niya sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. Amen. So kapatid,
May time ka ba na pakinggan mo na ang mensahe ng Panginoon? May time ka ba para maramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos para sa iyo? Itong mensahe na ito, ipinaparating ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. Hindi lang ito basta salita, kundi ipinapakita niya sa kanyang mga gawa na mahal ka ng Panginoon. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. Imbis na parusahan tayo ng Diyos, ipinagkakalob niya sa atin yung favor na ibinibigay niya yung buhay na walang hanggan. Isang bagay na gusto ng Panginoon, sumampalataya ka. Pero hindi basta-basta sampalataya. Yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, hindi basta yung sampalataya lang, kundi kung nananampalataya ka ba sa kanyang mga salita. Sa bawat sasabihin ng Panginoon, naniniwala ka ba doon? Sa bawat sasabihin ng Panginoong Hesus, kaya mo bang sundin yun? Sa bawat sasabihin niya, nalulugod ka ba? Kasi hindi tayo nalulugod at hindi natin gustong sundin ang bawat sinasabi ng Panginoon. Andun lang yung word na mahal natin siya. Andun lang yung word na sumasampalataya. Pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi natin iniibig ang Panginoon. Doon pa lang, hindi na natin maipakita na talagang mahal natin ang ating Panginoon. Sasabihin lang natin, tao lang tayo. Kapatid, itinuri ka na ng Diyos na anak ng Diyos. Tapos sasabihin mo ulit, tao ka lang. Although na tao lang tayo. Sa word na sa mundong ito, masasabi natin tao lang tayo. Pero, nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, ang salitang Adan sa Hebrew ay espiritong nabubuhay. So tayo'y mga espiritong nabubuhay na dinamitan lang ng katawan lupa. So tayo'y mga espiritu na nilikha ng Diyos. Yung ginawa nila na word na tao. Kaya nga ang Diyos ginawa niya, isinugo niya ang kanyang buktong na anak. Nang sa gayon, maibalik ang lahat sa dati. Na tayo'y nabubuhay sa Espiritu. Lahat tayo spiritual na nabubuhay. Kaya nga ginawa ng Diyos na ihandog ang kanyang buktong na anak upang maibalik sa original yung dating nawala. Tapos gagawin natin, namatay na si Kristo, sasabihin natin, tao lang ako. Hindi ko sinasabing Diyos kayo, kundi spiritual na nabubuhay. Ibig sabihin, part na tayo ng Diyos. Lahat tayo ay parte ng Diyos na kung saan idinugtong muli sa Panginoon. Kaya huwag niyong i-separate yung sarili niyo. Sa bawat paggawa niyo ng kasalanan, sasabihin niyo, tao lang ako. Pumatay ka, tao lang ako. Nangalunya ka, tao lang ako. Hanggang kailan natin isusumba, idadahilan sa Panginoon, tao lang ako. Kaya nga nag-alay ng dugo si Kristo para baguhin ka niya. Kaya lang problema, hindi mo ina-accept si Jesus Christ ng totally. Kaya nga, magpahanggang ngayon, yung word na tao, yun yung word na kung saan hilig ng laman. Hilig ng laman. Namumuhay tayo sa hilig ng laman. Yung word na hilig ng laman, yun din yung word na tao lang ako. So every time nagagawa ako ng kasalanan, idadahilan ko sa Panginoon, tao lang ako. Diyos siya, madali siya magpatawad, pero ako, tao lang ako. Tao lang ako na hindi madaling magpatawad. Tao lang ako. Yes, tao ka lang. Pero sa kaloob-looban mo, binago ka na ng Panginoon. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kaya nga, yung pagiging tao natin, binago na ng Panginoon. Tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. So tayo mga kapatid, hindi na natin pwedeng idahilan pa na tao na lang tayo. Kundi, mga anak na tayo ng Diyos. Amen. Dapat namumuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi sa simulat sa pool, kung babasahin natin ng Genesis, sinabi pa lang doon, nilikha ang tao sa wangis ng Diyos. So, ibig sabihin, sa original na Diyos,
orihinal na pagkatao at karakter ng Diyos. Hindi tayo Diyos, kundi yung karakter mismo ng ating Diyos. Yung damdamin mismo ng ating Diyos. Yung pag-uugali mismo ng ating Diyos. Pero tayo Diyos, hindi tayo Diyos. Kundi yung nilikha tayo na wangis ng Diyos. Ibig sabihin na wangis, sinasabi natin sa mga anak natin, uy, nagmana ito sa akin. Mabait siya. Maganda siya. Lahat ng magagandang bagay sinasabi natin is mana sa atin. Pero kapag masasama, ay mana yan sa asawa ko. Diba? So tayo, ganun din ang ibig ko sabihin. Nilikha tayo na wangis ng Diyos, ibig sabihin mga mabubuting bagay. Amen. Hindi masasamang bagay. Kaya nga nabanggit ni Jesus Christ eh. Ang ama niyo ay ang diablo eh. Kasi nga yung mga ginagawa natin, yung mga karakter ng demonyo, yun yung pinapakita natin. Ibig sabihin, yung word na nagmana ka, hindi ka nagmana sa Diyos. Kundi nagmana ka, yung ugali mo sa demonyo. So kaya nga, tayo mga kapatid, kung tunay nating iniibig ang Diyos, mahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas. Buong-buo mong ibibigay sa Panginoon lahat ng yan. Huwag kang mag-aalinlangan. Kapag sinabi ng Panginoon, humayo ka, huwag ka na magtanong. Pag sinabi ng Panginoon, isuko mo. Amen. Kapag sinabi ng Panginoon sa iyo at nangusap na sa iyo Panginoon na magpatawad ka, magpatawad ka na. Amen. Huwag mo nang idahilan pa sa Panginoon, tao lang ako. Alam ng Panginoon, tao ka lang. Tandaan mo, yung pagiging tao mo, hindi habang buhay. Dahil ang lahat ng tao ay mamamatay. Pagdating ba ng langit, sasabihin mo, tao lang ako. Hindi ka tao doon sa langit. Doon, espiritu ka, nakaharap sa Panginoon. Kaya nga binanggit sa Biblia, na ang Diyos ay espiritu. Dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Pero ginagawa natin, sinasamba natin ang Panginoon sa pamagitan ng karakter ng tao. Kaya nga binanggit yun, kasi nga binago na kayo ng Panginoon. Although na may katawang lupa pa tayo, nabubuhay tayo. Pero, sa loob-looban nito, spiritually, dapat nangingibabaw ang espiritu. So tayo mga kapatid, sa oras na ito, alisin ninyo yung mga alalahanin ninyo. Alisin niyo lahat ng mga iniisip ninyo. Umiindam ba kayo ng sakit ngayon? Alisin niyo yan, manampalataya kayo. Lalaya kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. So tayo mga kapatid, hindi pa tayo ipinapanganak, andyan na yung pag-ibig ng Diyos. Hindi pa tayo pinapanganak, nakahanda na yung kordero ng Diyos. Ando na yung dugo na naihandog na para sa ating mga kasalanan. So tayo, andito tayo. Tinatamasa natin yung kagandahang loob ng Diyos, yung pag-ibig niya, kumbaga, naipagkain ka na ng pagkain, kakain ka na lang. Pero, tayo mga kapatid, hindi nagiging ganap yung pananampalataya natin. Hindi nagiging ganap yung pag-ibig natin. Tinawag tayo ng Panginoon. Tinawag tayo sa bagay na kung saan naisipin natin walang dahilan. May dahilan kung bakit ka tinawag. May dahilan kung bakit ka binago ng Panginoon. Pero kasi tayo dahil Kristiyano na tayo, dahil ipinanganak na tayo na Kristiyano, dahil may alam na tayo sa salita ng Diyos, nagiging kampante na tayo. Alam niyo, nung time na umuwi ako ng Pilipinas, patotoo ko po sa inyo, sinabi ko po sa isang elder, ang sabi ko sa kanya, ang hirap makapunta ng langit. Kasi alam mo ako sa kanya, nakakagawa ko ng kasalanan. Kung sisiyasatin ako ng Panginoon, panigurado hindi ako makakapunta ng langit. Alam niyo anong sagot niya? Huwag mong sabihin yan. Dapat manampalataya ka makakapunta ng langit. Alam niyo kung bakit ko sinabi yun sa kanya? Na mapupunta ako ng impyerno. Kasi ramdam ko sa sarili ko na gumagawa ako ng kasalanan. Pero yung nagsabi sa akin, huwag mong isipin na mapupunta ka ng impyerno. Alam niyo kung bakit niya nasabi yun? Kasi sa sarili niya, hindi niya nakikita yung kasalanan. Mas mabuti na nakikita mo ang kasalanan mo. Mas mabuti na nasasabi mo
na napapatotohanan mo na ikaw ay isang makasalanan kaysa sa wala kang sinasabi na ikaw ay isang makasalanan. Ibig sabihin, umaasa kang magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan na hindi mo nakikita yung kasalanan mo. Although nananampalataya tayo sa Panginoong Yesus, dapat nakikita mo yan. Nakikita mo yung bawat pagkakasala mo at nararamdaman mo. Nararamdaman mo yung kasalanan mo. Pero yung tao na yun, sabi niya, huwag mo sasabihin yan. Maniwala ka, makakapunta ka ng langit. Makakapunta ka ba ng langit na punong-puno ka ng kasalanan? Mapupunta ka ba ng langit na punong-puno ka ng kasalanan? Although na hindi dahil sa atin. Kundi, yung sinasabi ko, dapat ramdam mo yung konsensya. Kasi marami sa mga tao, Kristiyano sila. Hindi nila nararamdaman yung kasalanan. Lumalakad sila na nananampalataya na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Hindi nila tinitignan yung kasalanan. Ang tinitignan lang nila is positive lagi. Positive. Yung positive na sinasabi ko, yun yung word na kung saan nasa puso nila magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Hindi ko po kayo dinidismaya. Kundi dapat, imulat ninyo ang inyong mga mata. Nasa inyo na ang Holy Spirit. Amen. Kung nasa inyo ang Holy Spirit, makikita ninyo ang bawat kasalanan. Dahil si Holy Spirit, ang trabaho niya, ipaunawa sa iyo ang kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi mo nababanggit ang kasalanan at hindi mo nare-realize ang kasalanan, ibig sabihin, kapatid, wala sa iyo si Holy Spirit. Ganun lang yun. Kung hindi niyo napapatotohanan, wala kayong lakas ng loob na patotohanan ang kasalanan ninyo, ibig sabihin, wala pa pala si Holy Spirit sa puso ko. Alam niyo kung bakit? Dahil ang trabaho nga ni Holy Spirit, iparamdam na tayo makasalanan nang sa gayon mag-repent tayo. At si Holy Spirit, trabaho niya rin na tulungan tayong mag-repent. Kaya yung iniisip yung mga tao makasalanan, na nagsasabing makasalanan sila, totoo yun. Kasi ramdam nila at pinaparamdam sa kanila ni Holy Spirit. Amen. Pero kung hindi mo nararamdaman na ikaw ay makasalanan, kapatid, magtanong ka na. Baka wala sa iyo si Holy Spirit. Sabi nga ng Biblia, kapag ang tao ay wala sa kanyang espiritu, hindi kay Kristo ang tao na yun. So nakakatakot din po ba? Na hindi mo nare-realize ang kasalanan mo, pero sa sarili mo, umaasa ka na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So tayo mga kapatid, tignan ninyo, gumawa kayo ng kasalanan kung mararamdaman niyo yung konsensya. Kung mararamdaman niyo na iiyak kayo. Kapatid, pakinggan mo yung puso mo. Baka wala sa iyo si Holy Spirit. Baka kahit paulit-ulit ka na nagkakasala, wala ka nang maramdaman. Baka manhid ka na. Baka si Holy Spirit na dating nasa iyo is umalis na. Baka 7 demonyo mas masahoy pa kaysa sa dating magiging buhay mo. Hindi ko kayo tinatakot, kundi sinasabi ko sa inyo kung anong nasa Biblia. Kaya nga sa bawat pagkakasala, masusuri ninyo ang sarili nyo kung nasa inyo si Holy Spirit. Tandaan ninyo, si Holy Spirit ay kasama. Meron siyang trabaho para sa atin. Siya mismo yung bubuhay para sa atin sa huling araw. Lahat ng mga nasa libingan, bubuhayin sila sa pamagitan ni Holy Spirit. So tayo mga kapatid, isipin niyo, tinawag kayo ng Panginoon, pero hindi niyo nararamdaman yung kasalanan. Tinawag kayo ng Panginoon kasi nga, para sa inyo, kilala na ninyo si Kristo. Matagal na ninyong kilala ang Panginoon. Kilala na ninyo ang kanyang mga salita. Pero hindi nyo nararamdaman ang kasalanan. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Yesus sa kanyang talinghaga sa Mateo 22. Mateo 22 verse 1 to 3 hanggang 3. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugin niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Sa palagay ninyo mga kapatid, sa isang handaan, sino yung unang maiisip ng taong naghanda?
Sino kaya yung una niyang aanyayahan sa handaan? Sa palagay niyo, kung alam niyo, sagot nga kayo kahit minsan lang. Sino kaya yung una niyang aanyayahan na maiisip? Brother Vicent, sino? Siyempre, yung mga kakilala niya. Una sa lahat, yung pinakamalapit sa kanya. Yun yung una niyang aanyayahan. So, inanyayahan niya yung mga kakilala niya na malapit sa kanya mismo. Pero, yung mga tao na yun, na inanyayahan niya, inayawan. Inayawan siya. Ngunit ayaw nilang dumalo. Yun ang sabi. So, yung hari na yun, nadismaya. Sa handaan, as a Christian, tinawag tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, kilala ka ng Panginoon. Pero tayo, dahil nga kilala na natin ang Panginoon, matagal na natin kilala ang Diyos, matagal na natin alam ang salita niya, at matagal na natin alam na si Kristo na ipako sa cross. Para sa atin, pwede na tayong umayaw. Kasi alam na natin eh. Alam na natin yung pasikot-sikot sa mga salita ng Diyos. Pwede na nating ayawan. Bakit ayaw nang dumalo? Ayaw dumalo ng mga taong inanyayahan. Hindi dahil sa abala sila sa mga ginagawa nila, kundi dahil kilala nila yung hari mismo. Dahil magkakilala sila, kilala sila ng hari, at kilala din nila yung hari. Para sa kanila, tagal na nating magkakilala eh. Para bang nagsasawa na sila, paulit-ulit na lang. Pwede naman ako umayaw, next year na lang. Anyayahan mo ako, marami pa naman handaan. Marami pa naman na event na pwede kami pumunta. Kaya pwede naman na hindi pumunta. Unahin muna natin yung mga bagay na pansarili namin. Di ba, as a Christian? Lahat tayo tinawag ng Panginoon, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin kilala ng Panginoon. Pero maging tayo man, kilala natin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, tayo, bilang isang mananampalataya, may tuturing natin ito katulad ng kanyang talinghaga. Inanyayahan tayo sa handaan na kung saan pwede natin sabihin, ayaw. Next time na lang ako dadalo. So sa atin, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Dahil kilala ka niya, dahil anak ka niya. Pero dahil nga ama natin siya at alam natin ama natin siya, alam natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Alam natin na ang Diyos ay mahabagin. Alam natin na ang Diyos ay matiisin sa atin. Kaya nga, ginagamit natin yun bilang advantage. Para masunod yung gusto natin. Katulad ng mga inanyayahan. Hindi nila gustong dumalo. Gusto nila unahin muna yung mga bagay na gusto nilang gawin. Gusto nilang unahin yung mahalagang bagay para sa buhay po nila. Pero may paanyayahan ng Panginoon para sa atin lahat. Katulad yan, kapag bago, halimbawa kapag bago yung relasyon mo, kapag bago tayo sa isang relasyon, excited tayo. Excited tayo na makasama yung tao na yun. Pero kapag tumagal na yung relasyon, parang yung excitement nawawala. Halimbawa na lang sa panliligaw. Sa unang mo panliligaw, may palibre-libre ka pa. May pa-flowers, may pa-chocolate ka pa. Kapag sinagot ka na ng nililigawan mo, habang tumatagal, wala na yun. Mawawala na yun. Kasi nga, yung bagay na yun na, kilala mo na yung bagay, kilala nyo na yung isa't isa. Ganon din po sa pananampalataya. Una, nagiging mainit tayo sa pananampalataya. Mainit tayo sa umpisa, hanggang sa unti-unti. Unti-unti na para bang unti-unti nagiging kampante na tayo. Unti-unti lumalayo na tayo sa Panginoon. Unti-unti dahil nga sa pagiging mainit natin sa umpisa, para bang papunta na tayo sa pagkasawa. Nagsasawa na tayo. Yung pinaka-point ko po dito is yung nagiging kampante na tayo. Dahil alam na natin yung isa't isa.
Nagiging kampante tayo dahil Kristiyano na po tayo. Nagiging kampante na tayo dahil alam natin na may pangako na sa atin ng Panginoon. Nagiging kampante tayo dahil alam natin at itinuring na tayo ng Diyos na mga anak niya. Nagiging kampante na tayo dahil alam natin na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. So tayo mga kapatid, kaya nga madaming mga Kristiyano po. Madaming mga Kristiyano, lahat naman tayo naranasan yung pagiging mainit. Lahat tayo. Sa umpisa, mainit tayo sa faith. Sa umpisa, nakakaiyak ka pa. Sa umpisa, umiiyak ka sa bawat preaching. Sa umpisa, mainit ka pa sa pagdalo sa gawain. So, sobra kang nananabik sa katotohanan. Sa umpisa, gusto-gusto mong pinapakinggan lahat ng salita ng Diyos. Dahil mainit ka eh. Every time na babasahin mo yung Bible, umiiyak ka. Sa umpisa, mainit ka. Pero, habang tumatagal, nawawala yung excitement. Napapalitan ito ng bigat. Napapalitan ito ng bigat kasi nga dahil nga, kinakailangan mong pasanin ng krus. Kasi sinasabi ng Panginoon, yung dating mainit, unti-unting nagiging malamig. So, para bang lahat is basic na sa atin. Kasi nga, paulit-ulit lang yung cycle na ginagawa natin. Paulit-ulit lang yung cycle at yung dating excitement napapalitan na po ng pagiging kampante. Nagiging kampante na tayo. Bakit? Bakit kayo nagiging kampante? Dahil kilala na ninyo ang Diyos. Bakit? Bakit tayong malakas? Bakit malakas yung loob natin na hindi mamuhay sa salita ng Diyos? Kasi nga, kilala na natin ang Diyos. Mapagpatawad natin po ba? Ang Diyos mapagpatawad. Every time na magkakasala tayo, hingi lang tayo ng tawad. Patatawarin tayo ng Panginoon. Kahabagan tayo ng Panginoon. Ginagamit po natin yan. Kaya nga ang tao, nagiging kampante siya sa buhay, pananampalataya. Yung dating pagiging mainit, nagsawa na. Nagsawa na siya. Hindi na siya nakakaiyak ngayon. Kahit basahin niya ang Bible, hindi na siya umiiyak. Kahit nakikinig siya ng preaching, hindi na siya umiiyak. Kahit sa pagpupuri, hindi na siya umiiyak. Wala na yung dating pagiging mainit. Kasi nga, nakilala mo na ang Panginoon. So, sapat na yun para sa iyo. Na ikaw may pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad ng mga taong inanyayahan. Sapat na yung kilala nila ang isa't isa. Okay na, saka na lang kami dadalaw. Kaya nga ayaw na nilang dumalo. So tayo mga kapatid, yung tanong, magiging kampante natin, nakamtan na ba natin yung buhay na walang hanggan? Na iniisip natin na makakamtan natin ito sa pamagitan ng pananampalataya. Ang tanong ko, nakamtan na po ba natin ngayon? Yung buhay na inaasahan natin. Palagay ko naman hindi ba natin nakakamtan ng buhay na walang hanggan? Hanggat hindi ka nakakarating ng langit, hanggat hindi ka nakakapasok ng langit, huwag kang magpakampante. Huwag kang titigil na mamuhay sa salita ng Diyos. Huwag kang titigil na manalangin. Huwag kang titigil na hilingin sa Panginoon na maranasan ng kanyang pag-ibig. Huwag kang titigil na humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Huwag kang titigil hanggat hindi ka nakakarating ng langit. Hanggat hindi sinasabi ng Panginoon sa iyo na pumasok ka, ikaw na anak ko, dito ka kabilang sa langit. Huwag kayong titigil mga kapatid. Kaya nga, ang tanong ko, nakamtan na ba ninyo? Ngayong kampante na kayo na hindi nabumuhay sa salita ng Diyos. Ngayong kampante kayo na sasabihin ninyo magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Bakit nakamtan na ba ninyo? Nakamtan na ba natin ang buhay na walang hanggan? Napagtagumpay na ba natin yung mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon? Baka may iba sa inyo, nangungusap si Lord sa inyo sa madaling araw. Ginigising ka, ayaw mo nang bumangon kasi nga, baka mapuyat ka. Baka may trabaho ka pa bukas. May mission ka pala na pinapasabi ng Panginoon, kaya ka ginigising tuwing madaling araw. Pero ayaw mo bumangon. Tapos naghahangad ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sikapin mo mamuhay sa salita ng Diyos. Amen. Huwag mo munang isipin yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nasa iyo na.
Dahil nasa iyo si Kristo. Amen. Magkaiba yung alam na niya sa puso niya na magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. At magkaiba yung sa puso niya, inuuna niya muna ang Panginoon. May mga tao kasi na tinatrabaho yung buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng mga tao magtrabaho ka para sa buhay na walang hanggan. Sa sarili mo. Huwag kang umasa sa ibang tao. Huwag tayong umasa sa mga pastor. Huwag tayong umasa sa mga partner natin. Huwag tayong umasa sa mga magulang natin. Bagkus ikaw mismo, dapat ka magkaroon ng connection sa ating Panginoon, relasyon. Ikaw mismo gumawa ka ng relasyon sa Panginoon. Paano masasabing makakamtan mo ang buhay na walang hanggan? Kung ngayon pa lamang hindi mo na pinapakinggan ang panawagan sa iyo ng Panginoon. Habang nabubuhay tayo mga kapatid, dito sa lupa, hindi pa natin nakakamtan ang buhay na walang hanggan. Makakamtan lang natin yan pag natapos na ang mission natin. Pag nandun na tayo sa langit. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo binanggit na rin niya yan sa Filipos chapter 3, verse 12. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. So ibig sabihin, hindi niya pa nakakamtan. At hindi niya rin pinapalagay na ganap na siya. So ibig sabihin si Apostol Paul man, hindi siya kampante, hindi siya nagpakampante sa bagay na iyon. Na kung saan, naglilingkod ako sa Panginoon, nagagawa ko mag-miracle, may buhay na walang hanggan ako, sigurado yun. Pero hindi ganun ang pananaw ni Apostol Paul. Ang sinabi ni Apostol Paul, hindi sa nakamtan ko na. So ibig sabihin, alam niya sa sarili niya na may buhay na walang hanggan na siya, pero inuna niya yung paglilingkod muna. Inuna niya muna yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Inuna niya muna yung pagsunod sa bawat salitang sinasabi sa kanya ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, hindi sa nakamtan ko ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. So magiging ganap lang siya once na nandun na siya sa langit. Kaya nga sabi niya, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, yung buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yun yung sinisikap niya. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. So may offer ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Buhay na walang hanggan. Kung sasabihin ko kay Brother Vincent na, Brother Vincent, may bibigay ako sa iyo 1,000,000. Sigurado, gugustuhin niya yun. Pero paano niya makukuha yun? Kinakailangan pumunta siya sa akin. Para makuha niya yung 1,000,000 na binibigay ko sa kanya. Paano kung sabihin niya sa akin, sige, itabi mo muna, kunin ko na lang. Saka ko na lang kukunin kapag nagkita tayo. Kapatid, huwag niyong kunin ang buhay na walang hanggan. Pag nandun na kayo sa langit, baka pagdating niyo ng langit, hindi yun bibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi, ang gusto ng Panginoon, isabuhay mo ang salita niya. Isabuhay mo ang bawat salita ibinibigay sa atin ng Panginoon. So tayo mga kapatid, hindi pa sa nakamtan na natin ang buhay na walang hanggan. At hindi pa tayo ganap sa harapan ng ating Panginoon. So sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid, magiging ganap lang tayo kung namumuhay tayo sa salita ng Diyos. So, habang namumuhay tayo, sumunod tayo sa kanyang mga salita. Naniniwala kayo sa buhay ng walang hanggan. Dahil, kampante kayo Kampante tayo na magkakamit tayo nun. Habang tayo mismo hindi tayo namumuhay sa salita ng Diyos, pero kampante. Kaya nga sabi sa 1 Corinto, chapter 10, verse 12. Kaya't mag-iingat ang sino mang nag-aakalang siya ay nakatayo at baka siya matisod. Di po ba? Sinasabi ng Biblia, mag-ingat kayo. Ang sino mang nag-aakalang siya ay nakatayo at baka siya matisod. Pinapaalala ng Panginoon, huwag kang maging kampante. Huwag mong isipin nakatayo ka. Na lumalakad ka na matuwid dahil sa paglakad mo na matuwid, maglalagay ang Panginoon ng batong katitisuran mo. Na sa gayon, maging humble ka. Yung pagiging nakatayo mo, luluhod. Pag nadapa ka, luluhod ka Yun ang gusto ni Lord. Lumuhod ka. Lumuhod ka sa iyong mga kasalanan.
Magpakumbaba ka, wag mong isipin nakatayo ka dahil lamang alam mo ang salita ng Diyos. Kapatid, hindi pa ganap. Kahit si Apostol Paul, sinabi niya, hindi pa sa nakamtan na niya. Ibig sabihin, hindi pa niya nakamtan. Hindi niya binanggit na nakamtan ko na at ganap na ako. Hindi pa. Hanggat hindi mo natatapos ang mission mo sa mundong ito, hindi ka magiging ganap at hindi mo makakamtan iyon. So hanggat nabubuhay tayo, gampanan natin yung tungkulin na pagkatawag sa atin ni Kristo. Dahil sinabi ni Apostol Paul, ito yung pagkatawag sa akin, yung buhay na walang hanggan. Tinawag ka, katulad ng example ko kanina, tinawag kita para ibigay sa iyo yung 1,000,000. Paano kung hindi mo puntahan si Lord? Paano kung hindi ka lumapit? Paano kung hindi ka magpatuloy hanggang sa dulo? Paano mo makakamtan ng buhay na walang hanggan? Kung dito pa lamang sa mundong ito, hindi mo na sinasabuhay ang salita ng Diyos. Part 2 lamang po ng preaching na ito, nung last week. So tayo mga kapatid, dahil yung pagiging kampante ninyo, akala ninyo, sapat na yung tinawag ka. Sapat na yung nakilala mo siya, sapat na yung naranasan mo siya, sapat na yung naglilingkod tayo sa loob ng simbahan. Kaya nga, ang mga tao, nagiging kampante sila dahil nagagawa naman nila ng tama yung tungkulin nila, yung ministry po nila. Hindi nila napapansin sa sarili nila na may kulang. Kaya ngayon, yung tanong ng Panginoon sa atin, ng Panginoon Jesus, ang tanong niya sa atin sa Lucas, chapter 18, verse 8. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya? Bakit niya natanong yun? Nag-aalala ba ang Panginoong Yesus na baka wala nang sumampalataya o wala nang sumalubong sa Kanya sa muling pagparito niya? Hindi siya nag-aalala, kundi nagpapaalala lang siya. Nagpapaalala. Hindi pwedeng mag-alala ang Panginoon. Kundi nagpapaalala lang siya sa atin. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang mangyayari. Alam ng Panginoon kung ano yung standard natin. Kaya nga sabi niya, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Binanggit na yung mga tao eh. Kaya nga sa atin sinasabi natin eh, tao lang ako, tao lang ako, tao lang ako. Yun yung tinutukoy ng Panginoon. Na madalas sinasabi natin tao lang tayo. Ibig sabihin, yung sumasampalataya, sumusunod sa salita niya. Nananampalataya sa kanyang mga salita hanggang sa pagparito niya. Kaya nga itong mga tao na ito na sinasabing, tao lang ako, namumuhay sa hilig ng laman. Hindi niya binanggit na kung saan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, meron pa kaya siya makikitang mga anak ng Diyos na sasampalataya? Hindi. Alam na ng Panginoong Yesus na itong mga tao na ito is hindi sila sasampalataya. Hindi sila mamumuhay sa salita ng Diyos. Kasi nga wala pa si Kristo. Alam niyo kung bakit? Dahil nagiging kampante na po tayo. Yan po ang sinasabi ng Biblia na ang mga tao sa huling araw magiging kampante na. Magiging kampante sila sa pamumuhay nila kasi malayo pa. Matagal pa si Kristo darating. Kaya nga sabi niya, di ba, sa Lucas chapter 12, verse 45 hanggang 47. Ngunit kung sasabihin ng alipin iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. At dahil dito'y pagmamalupitan niya ang mga kapwa niya, alipin, lalaki at babae. At siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Di po ba? Binanggit na ng Panginoon na yung mga tao, iisipin nila dahil matagal pang dumating ang Panginoon, gagawa muna sila ng isang bagay na magpapakasama muna. Kahit hindi muna sila mamuhay sa salita ng Diyos, kahit hindi muna sila, gagawin nila yung word na pag-inom,
In-example lang yun ng Panginoon. Pero yung word talaga na yun is paggawa ng kasalanan. Malayo ka sa Panginoon. Kristiyano ka, nagsisimba ka, pero malayo ka pa rin sa Panginoon. Ibig sabihin, magpahanggang ngayon, hindi mo pa hinihintay ang Panginoon. Hindi ka naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Sa paano paraan? Hindi kayo namumuhay sa salita ng Diyos. Kung alam ninyo darating ng Panginoon, sigurado, bubuklatin niyo ang Bible. Pagbasahin ninyo, magmumukmo kayo sa kwarto, ipapakita nyo, banal kayo. Ipapakita nyo, interesado kayo sa Panginoon. Interesado kayo sa bawat salita niya. Interesado kayo, sigurado, pagpipilitan ninyo lumuha sa harapan ng Panginoon. Dahil alam na ninyo, malapit na siya tumating. Pero dahil ramdam ninyo sa sarili ninyo, no, matagal pang dumating ang Panginoon, nire-reject natin yung panawagan ng Panginoon na ngayon pa lang dapat mamuhay na tayo sa salita niya. Ang aliping nakakaalam, sabi niya, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad. Ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Di po ba? Nagpapabaya o ayaw tumupad sa salita ng Diyos. Dalawa lang. Si Kristiyano na nagpapabaya at si Kristiyano na ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Basta, alam niya, nagsisimba, may buhay na walang hanggan. Dalawang bagay na tinukoy ng Panginoon. Isang bagay na kung saan lahat halos nagpapabaya. Lahat halos ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Paano mo masasabing nakamtan mo na ang buhay na walang hanggan? Paano mo nagagawang maging kampante na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung hindi mo tinutupad ang salita ng Diyos at kung nagpapabaya ka sa sarili mo, sa relasyon mo sa Panginoon. Yan ang ginagawa ng mga taong dumadaan sa kung saan sa pagiging mainit sa pananampalataya. Pero yung pagiging kampante nila andun. Dahil sa pagiging mainit nila, pumunta sila doon sa bagay na kung saan nagsawa na sila sa paulit-ulit nilang ginagawa. Sa labas nakikita mo napakainit nila. Nakikita sila ng ibang tao na napaka-devotion nila sa pamumuhay Kristiyano, hindi sa pamumuhay sa salita ng Diyos. Devotion, andun yung mga pagdi-devotion, pero wala sa pagsasabuhay. So, na-inspired yung mga tao. Nakikita nila sa panlabas na mainit ka. Pero sa kaloob-looban mo, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo gustong sundin ang salita ng Diyos. Sa kaloob-looban mo, yung excitement na nararamdaman mo dati, hindi ka na naiiyak. Ikaw mismo makakapagpatotoo niyan. Ikaw mismo. Na medyo tumatagilid ka na. Parang hindi ko na nararamdaman yung pag-iyak ka. Parang hindi ko na nafe-feel na naiiyak ako sa preaching. Parang hindi ko na nafe-feel yung konsensya na kahit gawin ko yung bagay na ito. Parang hindi ko nafe-feel na makonsensya kahit hindi ako magbigay, kahit hindi ako sumunod, kahit hindi ako magpatawad, kahit hindi ako magbasa ng Bible. Parang okay na nga. Parang hindi naman ako paparusahan ng Diyos. Parang hindi naman nagagalit si Lord. Kasi nga, wala na yung dati. Wala na yung dati mga kapatid. Sa panlabas na lang, na nakikita ng mga tao na mainit ka sa pananampalataya, pero sa puso mo, ikaw mismo, malamig na. Kaya nga kapag pinagsama yung mainit at malamig, yung result na, di po ba? Ano yun? Maligam-gam. Sa labas, mainit ka na ipapakita mo sa mga tao, pero sa kaloob-looban mo, nagpapanggap ka lang. Sa sarili mo, kung alam niyo lang yung nararamdaman ko, kung alam niyo lang kung sino talaga ako. Ganon, di ba? Kasi alam mo sa sarili mo na malamig ka. Pero kapag alam mo na ikaw yung maligam-gam na, wala ka ng feelings. Kahit pa ulit-ulit mong gawin yan, ang iniisip mo na lang, tao lang ako, maunawaan ako ng Diyos, mapapatawad ako ng Diyos. So tayo kapatid, kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba? Yung pagiging mainit, okay. Yung pagiging malamig, okay. Pero kapag maligam-gam, susuka kita. Kaya nga sa panlabas,
Mainit ka. Sa loob, malamig. Pag pinagsama yung dalawang yan, yung kilos mo, nagiging maligamgam. Kaya nga sabi niya sa Pahayag chapter 3, verse 16, di ba? Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, malamig, maligamgam, hindi mainit, ni malamig, isusuka kita. Isusuka ka ng Panginoon. Iba kasi yung pagiging malamig eh. Kapag malamig ka sa pananampalataya, ipapakita mo yan na malamig ka. Ipapakita mo yan. Sasabihin mo yan sa Panginoon. Iiyak ka. Lord, hindi na kita nararamdaman. Parang napipil ko, Lord, wala na akong gana. Pero yung pagiging mainit, ipapakita mo rin yan. Magiging mainit ka sa pananampalataya, gagawin mo lahat. Pero yung pagiging maligamgam, pinapakita mo lang sa harapan ng mga tao. Pero sa puso mo, wala na. Hindi mo na ipinagpe-pray sa Panginoon. Hindi mo na dinudulog sa Panginoon yung mga kasalanan mo. Although na nakakagawa ka ng kasalanan, sasabihin, sorry Lord, patawarin mo ako Lord sa aking mga kasalanan. Maligamgam ka na nun, kapatid. Hindi mo na nafe-feel yung konsensya. Although na nagpe-pray ka pa rin sa Panginoon, pero yung konsensya hindi mo na nafe-feel. Maligamgam ka na nun. Kaya nakakatakot maging maligamgam na hindi ka na nagsisimba. Baka maligamgam ka na kaya hindi ka na nagsisimba. Baka maligamgam ka na kaya hindi ka na nagdarasal. Hindi ka na umiiyak. Kapatid, umiyak ka. Baka sakali maramdaman mo na malamig ka. Baka sakali maging mainit ka ulit. Kaya nga, ang Panginoon, alam ng Diyos na nagkukunwari tayo. Alam ng Diyos na napipilitan lang tayo. Dahil nga, nakikita niya sa iyo yung mga gawa mo. Nakikita niya sa puso natin. Kapag sinabi niyang laban tayo. Kasi nga, nagiging laban tayo sa salita ng Diyos eh. Pag sinabi ko sa inyo, ganito ang gawin ng pinapasabi ng Panginoon, gagawin niyo. Kapag laban tayo, ibig sabihin, salungat tayo sa salita ng Diyos. Salungat. Kapag hindi niyo ginagawa ang bawat preaching, ibig sabihin, salungat kayo sa salita ng Diyos. Nagiging laban kayo sa ating Panginoon. Kung ganap ninyong mahal ang Panginoon, sinusunod niyo yung salita niya. Pero dahil nga namumuhay tayo as a Christian lang, nagiging salungat tayo sa salita ng Diyos. Ayaw nating isabuhay yung salita ng Diyos. Kala niyo ba yung mga tao sa salibutan, yung mga taong makasalanan, sila yung mga tinuturing na anti-Kristo, yung mga tao na papahayag ng salita ng Diyos na mali. Maging tayo man, mga anti-Kristo tayo. Nagiging anti. Laban tayo sa salita niya. Hindi tayo laban kay Kristo, kundi laban tayo sa kanyang mga salita. Anti-word. Sa salita niya mismo. Doon tayo laban. Hindi tayo laban kay Kristo, kundi sa kanyang mga salita. Kung yung mga anti-Kristo, laban sila, pinapahayag nila na si Kristo ay ganyan-ganyan lang. Tayo, laban tayo sa kanyang mga salita. Ayaw nating isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ayaw nating nire-review. Kasi nga, ayaw natin tanggapin yung katotohanan patungkol sa kasalanan. Kaya mga kapatid, sinasabi ng Panginoon ito sa bawat isa sa atin. Na sa gayon, maunawaan natin mabuti kung ano na nga ba yung estado ng yung buhay natin na sa mananampalataya. Baka in-expect mo magkakaroon ka ng buhay na ulagang pagpunta mo ng langit. Gayong wala ka namang isinasabuhay sa bawat salitang naririnig mo, every preaching. Bagkus, may sinasabi ka pa nga eh. Bagkus, may nasasabi ka pa nga sa Panginoon eh. Bagkus, may nasasabi ka pa nga sa tagapagpahayag. So tayo mga kapatid, paano kayo magkakaroon ng buhay ng langgan? Kung dito pa lang, sabi nga ng Panginoong Jesus, di ba? Kung dito pa lang hindi mo na tinatanggap at hindi mo na naunawaan, paano pa kaya yung mga bagay sa langit? Mga kapatid, buksan po ninyo yung mga mata ninyo. Buksan ninyo ang tenga nyo, katulad ng lagi sinasabi ng Panginoong Jesus. Ang may patinig ay makinig. Huwag niyong isarado ang tenga ninyo. Buksan niyo yung tenga ninyo nang sa gayon, yung salita ng Diyos ay diretso sa puso ninyo. Dahil kung isinasarado niyo yan, hintay pa kayo ng isang linggo bago dumating yung service. So tayo mga kapatid, iniisip lang natin,
na sapat na. Kapag sinabi yung kasing laban basta para sa atin, sapat na yung ginagawa natin. Sapat na yung mga bagay na bagay na ginagawa natin sa ministry natin. Na magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Na nagagawa natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kahit ini-ignore natin yung salita niya mismo. Kahit ini-ignore natin yung panawagan ng Diyos na mamuhay tayo sa kanyang mga salita. Hanggang ngayon, ang tigas ng puso natin. Hanggang ngayon, hindi natin surrender sa Panginoon ang lahat. Matigas pa rin yung puso natin. Para tayong mga pader na ang tigas. Ang tigas ng ulo natin. Sinasarado yung mga mata, sinasarado yung puso, sinasarado yung tenga, pati bibig natin, sinasarado natin. Kaya wala tayong testimony. Wala tayong testimony kasi nga sarado. Sarado yung puso natin. Kung bukas yung puso ninyo, sigurado lalabas yan sa bibig ninyo. Pero dahil na nagiging sarado, mga kapatid, wala tayong masabi, di po ba? Wala kayong mapatutuhanan. Na si Kristo ay buhay, na si Kristo ay totoo, si Kristo ay naranasan ko, si Kristo, siya ay totoo, yung mga salita niya ay totoo. Wala kayong mapatutuhanan kasi nga, hindi ganap yung pag-ibig ninyo sa Panginoon. Kaya nga, sa Lucas, sinasabi niya sa chapter 19, Lucas chapter 19, verse 26, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, na naghahangad kayo ng buhay na walang hanggan, na hindi naman kayo namumuhay sa salita ng Diyos. Sabi ng ibang tao, wala daw sa gawa. Yes po, wala sa gawa. Ang tinutukoy ng Biblia na gawa, yung mamuhay ka sa salita ng Diyos. Pero ang tinutukoy ng mga tao na gawa is ministry. Misunderstanding po yun. Yung tinutukoy nilang gawa na pinagmamalaki nila sa Panginoon, yung ministry. Ministry na pipreach ka ng gospel, ministry na nasa drummer ka, gitarista ka, worship leader ka, assistant pastor ka, lahat. Ministry mo yan. Usher ka, evangelist ka. Pero magkaiba po. Yung gawa na kung saan sinasabi ng Biblia, isabuhay mo yung salita ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Biblia na magkakaroon ka ng buhay sa pamagitan ng pagsasagawa ng salita ng Diyos. Pero yung kaisipan ng mga tao na sinasabi nilang ginagawa nila, yung ministry. Ministry po yun ni Holy Spirit, hindi po tayo. Yung ministry mo na pagkanta, magandang boses, pagiging worship leader, yung drummer, yung gitarista, kaya po yan sa bar. Kaya po yan mag-karaoke ng mga tao sa salibutan. Kaya pong kumanta ng mga tao sa salibutan. Kung anong kaya mo, kaya din ng mga tao sa salibutan. Pero yung pagsasabuhay sa salita ng Diyos, yun ang kinaibahan ng mga tao sa salibutan. Yun po yung pinagbabasihan ng mga tao na kung saan hindi daw nakukuha sa gawa, kundi sa pananampalataya. Biblia na nagsabi, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So tayo mga kapatid, ang tinutukoy na paggawa ng pananampalataya, yung pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Hindi po yung ministry. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, gawin nyo man ang gawin yung ministry ninyo. Ministry ni Holy Spirit yan. Kahit ang Biblia sinasabi niya, hindi mo may pagmamalaki yung mga gawa mo. Kasi nga yung gawa natin na iniisip natin yung, uy, dapat akong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa ko yung ministry ko. Kaya nga binanggit ng Panginoong Yesus yung chapter 7 verse 21 Yung mga taong mapupunta ng impyerno, nagpapahing ng salita ng Diyos, nagpalayas ng mga demonyo. Kaya nga nagreklamo sila sa Panginoon Hindi po ba kami yung nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng karamdaman, at nagpahayag ng salita niyo? Kasi nga, kahit na ipahayag mo salita ng Diyos, kahit gawin mo yung ministry mo, magkaiba sa pagsasagawa ng salita ng Diyos. Yan po ang dapat niyong unawain. Ipinapahayag ko sa inyo ang salita ng Diyos para sa buhay ninyo. Yung ministry ninyo, kaya nyo i-practice yan. Kaya nyo mag-practice ng vocal, gumanda yung boses mo, kaya mo mag-practice sa gitara.
Pero yung salita ng Diyos, dapat i-practice nyo, isa buhay ninyo yan. Yan yung ayaw po natin. Ministry lang tayo, magaling tayo sa ministry, ang galing ninyo sa ministry. Pero pagdating sa salita ng Diyos, kaya nga sabi, di ba? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, 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 ay papasok sa langit. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Binanggit na niya yung word na sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Yung word na sumusunod, ibig sabihin pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Doon tayo sasablan. Gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ayaw natin mamuhay sa salita ng Diyos. Ayaw nating manampalataya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Binanggit na niya yun. Binanggit na ng Panginoong Yesus yun. Ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung bawat salitang sinasabi ko sa inyo, ito yung mula sa Diyos mismo. Pero hindi nyo tinatanggap. Kahit anong pahayag ko sa inyo, hindi nyo tinatanggap. Kasi nga, kampante na kayo. May buhay na walang hanggang kayo. Kahit si Apostol Paul hindi naging kampante. Kahit siya itinuring na pinaka-apostol sa lahat ng mga apostol. Pero yun, ang dami niyang librong naisulat dito sa Bible. Pero hindi sumapat sa pansarili niya na kung saan inaccept niya sa sarili niya na hindi pa sapat to. Hindi ko pa sa nakamtan. Hindi pa sa ako'y naging ganap. Para sa atin, ganap na tayo eh. Para sa atin, nakamtan na natin ito. Hindi yung kapatid. Magpursige ka. Magpursige ka, manalangin na manalangin hanggang sa marinig mo si Holy Spirit. Hanggang sa marinig mo ang Panginoon. Ikaw mismo. Marinig mo ang Panginoon. Mag-pray ka na mag-pray na mag-pray na mag-pray na mag-pray na mag-pray. Hanggang sa marinig mo yung boses ng Holy Spirit. Hindi yung Christian ka lang. Hindi mo nga masabi kung paano nangungusap sa'yo si Holy Spirit eh. Kaya kapatid, nakakatakot. Ang dami mga Christian na umaasa magkakaroon ng buhay na walang hanggan na hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Nakakatakot. Naparito ang Panginoong Yesus. Siya'y anak ng Diyos, nagkatawang tao. At nagpakatao ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Nagpakatao siya para sa atin. Namuhay siya na katulad ng isang tao. Namuhay siya. Biruin niyo, maswerte tayo. Dahil mas maswerte tayo kaysa sa mga naunang mga tao. Dahil tayo mismo yung tumatamasa sa kagandahang loob ng Diyos. Tayo mismo na nakalanghap ng kagandahang loob ng Diyos ng pag-ibig, ng pagpapatawad hanggang sa mga susunod pa na henerasyon. Tayo yung nakikinabang. Yung mga Israelita noon, yung panahon nila Moises, namatay silang lahat. Pero yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, si Kristo nag-alin ng buhay para sa atin. Upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kahit na siya'y anak ng Diyos, naging humble siya. Nagpapambaba ang Panginoon para sa ating lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang siya nagkatawang tao, kundi nagpakatao siya. Minahal niya tayo. Pinaramdam niya mismo. At naramdaman niya rin yung hirap ng pagiging tao. Naramdaman niya yun. Kaya wala kayong masusumbat sa Panginoon na kung saan sasabihin niyo, tao lang ako. Naramdaman, mas higit pa sa naranasan ng Panginoon niya. Mas higit pa. Yung naramdaman niyang hirap at sakit. Dahil yung ginawa niya pagiging humble, anak siya ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa Pilipos, chapter 2, 6 hanggang 8. Kahit siya likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusang niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Di po ba? Ginawa niya inihandog niya ang kanyang sarili doon sa krus para lamang magpatawad tayo sa ating mga kasalanan.
Nagpakatao ang Panginoon. Ngayon, tinanggap natin. Tinanggap natin yung kapatawaran ng kasalanan. Naranasan natin yung walang hanggang kagandahang loob ng Diyos. At di ba dapat sapat naman? Sapat na yun para tayo naman yung magpaka-Diyos. Kung si Kristo, kung ang anak ng Diyos ay nagpakatao para lamang tayo ma-save, ginawa niya yun para tayo'y maging ganap na mga anak ng Diyos. Kapag sinabing mga anak ng Diyos, di ba dapat maging ganap na tayo na namumuhay na katulad ng Diyos? Dapat namumuhay na tayo katulad ng Diyos. Kung si Kristo, kailangan nakita nila na tao tayo. Kaya nagkatawan tao siya. Pero tayo, magpahanggang ngayon, namumuhay pa rin tayo sa hilig ng laman. Kahit naranasan natin ang kapatawaran, kahit naranasan natin ang pagbabago sa buhay natin, magpahanggang ngayon, namumuhay pa rin tayo sa hilig ng laman. Hanggang ngayon, hindi pa natin ina-accept si Jesus Christ sa buhay po natin ng totoong buong buo. Diba dapat nararapat lang na yung tinanggap natin si Kristo, nararapat lang na mamuhay na tayo na tulad ng sa Diyos. Yung tinutukoy ko po na mamuhay sa nakatulad ng Diyos, hindi yung maghari-harian tayo, mamuhay tayo sa mga bagay na gusto natin, magkaroon tayo ng mga bagay na ganyan. Mamuhay tayo na may kapangyarihan. Hindi po yung ganun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko po na mamuhay tayo na katulad ng Diyos, ito kung sabi niya sa Levitico chapter 20 verse 7. Ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili. Ngayong tayo mga anak ng Diyos na. Ang sabi niya, ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo. Sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos. So since naibalik na tayo sa presensya ng Diyos, nasa presensya na tayo ng Panginoon, ang sabi niya, ilaan mo na ngayon yung sarili mo sa Panginoon. At yung paglalaan mo sa Panginoon, magpakabanal ka. Yun po yung sinasabi kong magpaka-Diyos na. Mamuhay na kayo na katulad ng Diyos. Kahit ang Diyos sinasabi na niya yan, utos na sa atin na magpakabanal ka. Magpakabanal po tayo mga kapatid. Sabi niya pa sa John, chapter 4, verse 23 to 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasampalataya sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdon ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So tayo kapatid, yung una kong sinabi sa inyo, tayo Espiritong nabubuhay na nagmula sa ating Panginoon, sa hininga ng ating Diyos. So naibalik na tayo sa normal. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus darating ang panahon na sasambahin niyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So, naganap na yun. Naganap na yung bagay na kung saan nabago na po tayo. Naibalik na sa dati ang lahat. Si Kristo'y nandito na. Naihandog na ang kordero. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Pero bakit nananatili tayong sumasamba sa Kanya, sa katawang lupa at sa kasinungalingan? Hindi sa Espiritu at katotohanan. Peke. Peke ang pagsamba natin dahil salungat tayo sa Kanyang salita. Salungat. Hindi tayo sumasang-ayon sa Kanyang mga salita. Sa isang salita lang, kung sang-ayon kayo, gagawin nyo at sasabuhin nyo salita ng Diyos. Pero dahil nga salungat tayo, maghihintay pa tayo ng 1 linggo. Especially ngayong araw na ito, komunyon. May nakahanda ba kayong pang komunyon? Alam niyo po ang komunyon? Revival po yan. Paghuhugas para sa puso po natin. Ang dugo ni Kristo ang siyang humuhugas sa ating mga kasalanan. Revival po ito. Pero wala kayo atang nakahanda na pang-komunyon. Pag-alala sa dugo't laman ni Kristo. Napakahalaga para sa mga nalalamig at nanglulupaypay sa pananampalataya. Ito'y revival para sa iyo.
Nakahanda po ba tayo? May time pa po ba tayo maghanda ng iinumin po nating dugo at laman? Baka wala. Kasi hindi natin naalala na ngayon pala'y komunyon na hindi naman dapat paalalahanan pa. Dapat alam na ninyo iyan. Kapatid, kung tunay mo mahal ang Panginoon, kahit nga yung asawa mo, dapat alam mo kung kailan yung anniversary. Kailan yung birthday. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus ito yung pag-alala sa dugo't laman ko na inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Baka hindi nyo na naalala. Kaya wala kayong nakaredy po ngayon. Kung may time kayo, mag-ready po kayo kahit anong tinapay. Ihanda po ninyo, kapatid. Ipakita ninyo na mahal nyo ang Panginoon. Ipakita nyo na aalala ninyo ang sacrifice ni Lord Jesus Christ sa bawat isa sa atin. Maghanda po kayo every first week of month. Na sa gayon, hindi kayo nakikitaan na kung saan peke ang pagsamba natin. Huwag mo nyo sabihin nakalimutan. Kaya nga sabi nga, di ba? Sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kung nasa iyo ang Espiritu at namumuhay ka sa Espiritu, ibig sabihin, alam mo kung anong iniisip niya. Alam niyo po sa mag-asawa, 90%. Kung anong iniisip ng asawa, ganon din yung iniisip ng kanyang asawa. Madalas po yan. Kapag gusto ng asawa ng ulam na ganito, yung asawa, ganon din yung naisip niya. Dahil isa ang katawan nila. Sabi nga ng Biblia, hindi na sila dalawa, kundi iisa. Tayong lahat ay ginawang iisa na sa Diyos. Pinag-isa na tayo sa Diyos pero hindi niyo maramdaman kung anong gusto ng Panginoon. Alam niyo, mararamdaman niyo malapit na ang Panginoon once na nakipag-isa ka na kay Kristo. Sa puso mo, mararamdaman mo yan. Pero dahil hindi ka pa nakikiisa sa Panginoon, hindi kayo iisa kundi dalawa kayo magka-separate. Separate po kayo. Kaya nga pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, alalahanin niyo ang aking dugo't laman. Ito yung kasunduan natin. Kasunduan natin ito bilang pakikiisa. Pakikiisa natin kay Kristo. Pero hindi tayo nagiging handa, kapatid. Si Kristo nagpakatao. Nagkatawang tao pa nga siya, di ba? Ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Pero namumuhay ba tayo katulad ng mga anak ng Diyos? Hindi, di ba? Mahirap. Kasi ayaw natin tanggapin ang salita ng Diyos. Kahit mahirap, dapat mamuhay tayo sa salita ng ating Panginoon. Kung ganap ninyo tinanggap si Kristo sa buhay ninyo, ipakita po ninyo. Hindi ko kayo challenge, kundi ito yung mensahe ng Panginoon. Pagpapaalala sa bawat isa po sa atin. Hindi lang kayong mga nakikinig, kundi maging ako man. Kung talagang tinanggap ko si Kristo, dapat kong isabuhay ang salita ng Diyos. Kung talagang nagsisi na tayo at tumalikod sa kasalanan, ipakita natin sa buhay natin na talagang nagsisi na po tayo. Kaya nga mga kapatid, huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na tinawag kayo ng ating Panginoon at ibinigay sa atin ng Panginoon yung pagkakataon na magsisi sa kasalanan. Huwag niyo po sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa atin ni Lord. Pahalagahan niyo po ang dugo ni Kristo. Pahalagahan niyo yung dugo at laman ni Kristo. Dahil sinasabi ng Hebreo, chapter 10, verse 26 hanggang 27, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at pagpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Ito na yung mga Kristiyano. Na kung saan, Kristiyano lang sila. Hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Kristiyano na kung saan, ayaw nilang i-accept ang magandang balita. Pero naniniwala sila magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. At ito rin yung mga sinasabi ko sa inyo, mainit sila sa pananampalataya. Pero ngayon, nagsawa na dahil paulit-ulit lang yung senaryo sa loob ng simbahan. Ang sabi niya, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala,
wala nang handog na may alay pa para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagabgab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ibig sabihin sa mga taong ayaw, kahit mga Kristiyano pa yan, kahit nasa ministry ka pa, kung ayaw mo sumunod sa salita ng Diyos, ang word na hindi pagsunod, paglabag at laban. Kaya nga sabi ng Diyos mga kaaway. Ibig sabihin ng kaaway mo ang Panginoon. Ikaw mismo, nagiging kaaway ng Diyos kung hindi mo sinusunod ang salita niya. Kaya nga tayo mga kapatid, nandito tayo pinapakinggan ng magandang balita. At sa gayon, maunawaan natin mabuti yung damdamin niya. At mas maunawaan natin mabuti kung paano ba tayo susunod sa kanyang mga salita. Dahil ang salita ng Diyos hindi niya mapupulot kahit saan. Itong mensahe ng Panginoon, itanim po natin sa puso po natin. Ang mensahe ng Panginoon, ito'y panawagan para sa ating lahat. Pagpapaalala na si Kristo ay nagkatawang tao, ginawa na niya ang lahat para sa iyo. Pero kung hindi ka pa rin mamumuhay na maayos sa salita ng Diyos, kung hindi mo pa rin isasabuhay, kung hindi mo pa rin susukong lahat, kung hindi ka pa rin magsisisi sa kasalanan mo, sabi ng Panginoon, wala nang handog. May handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa iyo ay yung apoy na tutupok. Yun yung impyerno. Palayain mo sarili mo sa pamagitan ng repentance. Isuko mo sa Panginoon ang lahat. Sama ng loob mo, galit mo, kahinaan mo, pagkikimkim mo ng galit sa puso mo, yung pagdaramdam mo, yung paghahangad mo sa mga bagay-bagay, isuko mo sa Panginoon. Sabi nga niya sa 1 John, verse 1 to 7. 1 John chapter 1, verse 7. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin tayo ng Diyos. Sabi niya yun, sa mga ito, lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, yun naman pala Kung, sinasabi niya, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos. Yun naman pala, kung magsisisi lang pala tayo sa ating mga kasalanan, kung ipapahayag lang pala natin yung ating mga kasalanan, kung patututuhanan lang pala natin yung ating mga kasalanan, sigurado palang patatawarin tayo ng Panginoon. Sa ating mga kasalanan, lilinisin tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya huwag na po ninyong hintayin pa. Na dumating pa yung point na kung saan dumating ang Panginoong Jesucristo. O dumating yung point na kung saan ikaw mismo tawagin na ng Diyos. Time's up na. Kinakailangan mo nang mamatay. Lahat tayo may hangganan. Lahat tayo ay may kamatayan. So binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Na kung ipapahayag mo pala sa Diyos ang iyong mga kasalanan, siguradong patatawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Ngunit kung patitigasin niyo lalo ang iyong puso, mas pinapabigat mo yung parusang igagawad sa inyo sa huling araw. So tayo mga kapatid, pakinggan po ninyo ang panawagan ng Panginoon. Isipin niyo mabuti yung sacrifice ni Jesus Christ para sa atin. Na sa gayon maramdaman mo yung bigat, yung laki ng pag-ibig sa iyo ng Panginoon. So tayong lahat ay manalangin ng sabay-sabay. Sa oras na ito, tayong lahat is magdasal. Manalangin tayo mga kapatid. Pag-pray po natin ang ating mga kasalanan na nagawa sa harapan ng ating Panginoon. Yung panlalamig po natin, ipag-pray po natin. Yung panlulupaypay natin, yung mga bagay na hindi na natin ginagawa. Dati, ngayon wala na. Pag-pray po natin. Kung hindi ka na nakakaya, pag-pray mo sa Panginoon. Tayong lahat ay sabay-sabay na manalangin. Be sincere sa harapan ng Panginoon. Huwag kayong mahiya. Dahil ang kapatawaran ng Panginoon ay gagawad sa inyo.
natin sabi-sabay manalangin. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Panginoon, Yesus, sa mga salamat po sa inyo. Pag-ibig para sa aking lahat. Panginoon, patawarin niyo po mga kami. Sa lahat ng aking mga kasalanan na nagawa sa iyo. Panginoon, Yesus, kami po'y dumadalangin. Nalinisin niyo po ang aming mga kapuso at isip. Tulungan niyo po na lang ang isang puso at may sakit ang bawat salita